Hindi ka ba natatakot, Celestina? Ang tanong ni Doña Salvina ay kasing talim ng kutsilyong humiwa sa katahimikan ng hapagkainan. Napahinto sa pagsubo si Celestina. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyertos. Pinipilit na panatilihin ang nangiti sa kanyang mga labi kahit paramdam niya ang biglang paglamig ng hangin sa paligid. Sa harapan niya, ang ina ng kanyang mapapangasawa ay nakatingin sa kanya. Hindi ng tingin ng isang magiging biyenan, kundi ng tingin ng isang hukom na handa ng magbaba ng sentensya. Bakit naman po ako matatakot, Doña Salvina? Magalang niyang sagot, sinisiguradong walang bahid ng panginginig sa kanyang boses. Mom, please. Mahinang saway ni Darian mula sa kanyang tabi. Hinawakan nito ang kamay niya sa ilalim ng mesa, isang pamilyar na kilos na laging nagpapakalma sa kanya. Pero ngayong gabi, kahit ang init ng palad ni Darian ay hindi sapat para pawiin ang kaba sa kanyang dibdib. Ngumiti si Doña Salvina, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang Hacienda Ligaya ay hindi isang simpleng lupain, Hija. Ito ay isang pangalan, isang responsibilidad. Maraming gustong umangkin nito. Maraming handang gawin ang lahat para lang mapasok ang pamilyang ito. Bawat salita ay may diin. Bawat salita ay parang isang patalim na direktang nakatutok sa puso ng mga ambisyon ni Celestina. Alam niya kung ano ang ipinapahiwatig ng matanda. Para kay Doña Salvina, siya ay isa lamang sa mga babaeng iyon. Isang manggagamit. Nauunawaan ko po. Sabi na lang ni Celestina, pinipili ang pagsuko sa argumento kaysa bigyan pa ito ng pagkakataong lumaki. At tinitiyak ko po sa inyo na ang tanging hangad ko ay mahalin si Darian at maging karapat-dapat na miyembro ng pamilyang ito. Tumagal pa ng ilang sandali ang titig ni Doña Salvina bago ito tumango at nagpatuloy sa pagkain. Narinig ni Celestina ang pagbuga ng hininga ni Darian sa kanyang tabi. Tapos na ang pagsubok? Sa ngayon. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo ng mansyon, inihayag ni Doña Salvina ang kanyang sorpresa. Celestina, Hija, simula bukas, may bago kang magiging personal na katulong. Napakunot ang noo ni Celestina. Po, pero marami na po tayong kasambahay dito at sanay na po ako kay si Aling Celia. Pagputol ni Doña Salvina at may lumabas na isang matandang babae mula sa anino ng isang haligi. Nakayuko ito, medyo hukot na ang likod at tila nahihiyang mag-angat ng tingin. Manipis ang kanyang buhok na halos puti na lahat at ang suot nitong uniforme ay halatang lumana. Siya ang mag-aasikaso ng lahat ng personal mong pangangailangan. Paliwanag ni Doña Salvina. Pero ang nangiti sa labi nito ay may halong panunuya. Gusto kong masiguro na komportable ka dito sa Hacienda Ligaya. Naramdaman ni Celestina ang pamilyar na kirot ng insulto. Isa na namang pagsubok. Isang paraan para ipamukha sa kanya na hindi siya kabilang. Isang paalala ng mundong pinanggalingan niya. Pero isang matamis na ngiti ang isinukli niya. Maraming salamat po, Doña Salvina. Napakabuti niyo po. Hinalikan niya ang pisngi ng matanda, isang kilos na puno ng pekeng paggalang bago siya nagpaalam na magpapahinga na. Sa loob ng kanyang silid, ang silid na malapit ng maging kanya ng tuluyan, doon lang niya hinayaang lumabas ang lahat ng kanyang inis. Hinubad niya ang kanyang damit at isinuot ang bagay na nagpapaalala sa kanya kung bakit niya tinitiis ang lahat ng ito. Ang kanyang wedding gown. Ito ay gawa sa pinakamahal na tela. Dinisenyo ng pinakasikat na couturier sa bansa. Bawat tahi, bawat kristal na nakaborda dito ay sumisigaw ng karangyaan. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin, unti-unting napalitan ng pagmamalaki ang kanyang inis. Ito na siya. Si Celestina Marquez, ang babaeng iiwan na. Ang maputik na kahapon, si Celestina Marquez na malapit ng maging Ginang Ansaldo.
Hindi na siya babalik sa buhay kung saan ang isang basag na tasa ay dahilan para hindi kumain ng isang araw. Hindi na. Ipinangako niya iyon sa sarili niya. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni. Muni. Ma'am Celestina? Boses iyon ni Aling Celia. Binuksan niya ang pinto. Nakataas ang isang kilay. Nakatayo doon ang matanda. May dalang isang baso ng tubig sa isang tray. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Tubig po, ma'am. Baka po nauuhaw kayo. Nanginginig na sabi ng matanda. Kinuha ni Celestina ang baso. Hindi siya nagpasalamat. Siguraduhin mong plansado ang lahat ng damit ko para bukas. At ayokong makakita ng kahit isang butil ng alikabok sa silid na ito pagsikat ng araw. Maliwanag? Oo po, ma'am. Sagot ni Aling Celia. Hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Tinalikuran na siya ni Celestina at isasara na sana ang pinto nang may kung anong nag-udyok sa kanya na lumingon muli. Sa huling sandaling iyon, nag-angat ng mukha si Aling Celia. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, nakita ni Celestina ang isang bagay sa mga mata ng matanda na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Hindi iyon takot. Hindi iyon paggalang. Iyon ay isang tinging matalim, mapanuri, at puno ng kalkulasyon. Isang tingin na tila binabasa ang buong pagkatao niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mula sa kalayuan, sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan na nakaparada sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, pinagmamasdan ni Isabela ang mga ilaw ng Hacienda Ligaya. Bawat bintanang nagliliwanag ay parang isang sundang na tumutusok sa kanyang puso. Dapat ay siya ang nandoon. Dapat ay siya ang reyna ng lugar na yon. Dapat ay sa kanya ang apelyidong Ansaldo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang lumang litrato. Siya at si Darian, magkayakap habang nakangiti sa ilalim ng paglubog ng araw sa mismong hasyenda. Sila ay perpekto, sila ay itinadhana, hanggang sa dumating ang babaeng iyon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Celestina Marquez, isang babaeng walang pinanggalingan. Isang ahas na may magandang muka at matamis na dila. Isang mga agaw. Hindi ka magtatagumpay, bulong niya sa sarili. Habang ang daliri niya ay mariing dumidiin sa screen ng cellphone na para bang kaya niyang durugin ang mukha ni Celestina sa pamamagitan yon. Hindi niya kailanman matatanggap na ipinagpalit siya ni Darian sa isang babaeng halatang pera lang ang habol. Alam niya, ramdam niya, at patutunayan niya iyon. Dinial niya ang numero ng kanyang pinsan, si Marites, isa sa mga matagal ng kasambahay sa mansyon. Hello, Ate Belle? Pabulong na sagot sa kabilang linya. Marites, anong balita? Diretsong tanong ni Isabela, walang paligoy-ligoy. Naku, ate, nandito na yung bagong personal na katulong ni Ma'am Celestina. Aling Celia daw ang pangalan. Napangisi si Isabela. Magaling. At anong reaksyon ng ating prinsesa? Ganon pa rin ate. Mata pobre, inutusan agad na parang aso. Halatang inis na inis sa hitsura ng matanda. Perfect. Halos purihin ni Isabela ang hangin. Ang plano ni Doña Salvina ay gumagana ng ayon sa inaasahan. Ngunit kulang pa. Kailangan ito ng isang tulak. Isang malaking tulak para mahulog si Celestina sa bangin na siya mismo ang humukay. Makinig ka, Marites, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng utos. Gawin mo ang sinabi ko. Siguraduhin mong dadaan si Aling Celia sa may garden papunta sa sala at ihanda mo yung pinakamahal na tasa ni Doña Salvina para sa kape ni Celestina, yung pamana pa ng lola niya. Ate, sigurado ka ba dito? Baka mapahamak ako. Malaki ang utang na loob mo sa akin, Marites. Huwag mong kalimutan yan, madiing sabi ni Isabela. Gawin mo na. Ibinaba niya ang tawag at muling itinuon ang kanyang pansin sa mansyon.
Alam niya ang kahinaan ni Celestina, ang nag-uumapaw nitong pride at ang galit nito sa kahirapan. At yun mismo ang gagamitin niya laban dito. Hindi kailangang madugo. Ang kailangan lang ay isang perpektong tiyempo. Ilang minuto pa ng paghihintay, nakita niya ang isang anino na lumabas mula sa kusina patungo sa hardin. Si Aling Celia. Dala-dala nito ang isang tray na may lamang tasa ng kape. Napangiti si Isabela, isang nangiting malisyoso at puno ng tagumpay. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kotse at dahan-dahang bumaba. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na bato. Makinis at tamang-tama lang ang bigat. Naglakad siya palapit sa bakod ng hasyenda. Nanatili sa mga anino, kung saan walang makakakita sa kanya. Tanaw na tanaw niya ang mabagal na paglalakad ng matanda sa madamong bahagi ng hardin. Ito na ang pagkakataon. Ang isang simpleng tasa ng kape, bulong ni Isabela sa sarili, habang inihahanda ang kanyang braso para ibato ang maliit na bato. Ang magiging katapusan mo, Celestina. Gumiti siya ng masama habang papalapit na si Aling Celia sa may pintuan ng sala. Oras na para sa palabas. Ano ang sinabi mo? Kinakansela ang kontrata? Halos mabasag ang eardrums ni Celestina sa lakas ng sarili niyang sigaw. Kanina pa siya paikot-ikot sa sala. Ang cellphone ay halos madurog na sa higpit ng pagkakahawak niya dito. Sa kabilang linya ang kanyang business partner ay tunog humihingi ng paumanhin, ngunit para kay Celestina, ang lahat ng yon ay ingay na lamang. Isang kontratang pinaghirapan niya ng ilang buwan. Isang deal na magpapatunay sa lahat, lalo na sa pamilya Ansaldo, na hindi lang siya isang magandang mukha, na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. At ngayon, bigla na lang nawala. Wala nang magagawa pa, Celestina. Pasensya na. Sabi ng boses sa kabilang linya bago ito tuluyang mamatay. Hello? Hello? Sigaw niya. Pero alam niyang wala na siyang kausap. Sa sobrang inis, malakas niyang ibinato ang kanyang cellphone sa malambot na sofa. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Bakit ngayon pa? Kung kailan malapit na niyang makuha ang lahat. Tila ba pinaglalaruan siya ng tadhana? Pilit siyang hinihila pabalik sa lugar na ayaw na niyang balikan. Ang pakiramdam ng kabiguan. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Ma'am Celestina, kape niyo po. Isang mahinang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya at nakita si Aling Celia, dahan-dahang naglalakad palapit habang nanginginig na daladala ang isang silver tray. Nasa ibabaw nito ang isang porselanang tasa na may kakaibang disenyo. Kumulo ang dugo ni Celestina. Maging ang anino ng matandang ito ay nakakainis. Isang buhay na paalala ng kahirapan, ng katangahan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayokong naiistorbo kapag may kausap ako sa telepono? Asik niya. Napayuko ang matanda. Lalong nanginig ang mga kamay. Papasensya na po, ma'am. Inutos po kasi ni Donya. Wala akong pakialam kung sino ang nag-utos sa'yo. Ilapag mo na lang yan at umalis ka na sa harapan ko. Nagmamadaling lumapit si Aling Celia patungo sa center table. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla itong natisod. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Ang pagsigaw ng matanda, ang paglipad ng tray sa ere, at ang kasunod noon, ang nakakapasong init ng kumukulong kape na bumuhos sa kanyang hita at sa mamahalin niyang puting bestida. Aray! Napasigaw si Celestina sa sakit at gulat. Agad siyang napatayo. Pinapagpagan ang kanyang damit na nabahiran na ngayon ng malaking mantsa ng kape. Naku, patawad po, ma'am. Patawad po. Umiiyak na, sabi ni Aling Celia habang pinupulot ang natapong tray. Ngunit hindi na nakikinig si Celestina. Ang sakit ng paso ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ang bestidang ito, libo-libo ang halaga. Ang balat niya, ang dignidad niya, lahat ay winasak ng isang matandang inutil. Wala ka na bang ibang alam gawin kundi magkamali? Sigaw niya
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Tingnan mo ang ginawa mo! Tatanga-tanga ka kasi! Kaya kayo naghihirap sa buhay dahil sa mga katangahan nyo. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay punyal na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Mga salitang ibinabato niya sa matanda. Pero sa totoo lang, ay para sa sarili niya. Para sa nakaraan niya. Patawad po talaga, ma'am. Huwag mo akong hawakan. Malakas niyang iwinasiwas ang kanyang kamay nang subukan siyang alalayan ng matanda. Sa pag-iwas ni Aling Celia, nahagip ng kamay ni Celestina ang tasang nasa gilid pa ng mesa na hindi tuluyang nahulog. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana sa marmol na sahig ay mas malakas pa kaysa sa kanyang sigaw. Natahimik ang lahat. Napatingin si Celestina sa sahig. Ang magandang tasa ay basag na. Pira-piraso. Doon, sa gitna ng mga piraso, nakita niya ang refleksyon ng kanyang mukha. Isang mukha na puno ng galit at pagkamuhi. Isang mukha na hindi na niya kilala. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Aling Celia mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong hindi maipaliwanag ni Celestina. Celestina! Isang boses mula sa may pintuan ang bumasag sa kanilang dalawa. Napalingon siya. Nakatayo doon si Darian. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Ang mga mata nito ay nakatuon. Hindi sa kanya, hindi sa nabuhos na kape, kundi sa mga basag na piraso ng tasa sa sahig. At pagkatapos, tumingin ito kay Aling Celia na nakaluhod at nanginginig. Naramdaman ni Celestina ang pagbagsak ng kanyang mundo. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila gumuho, nakasabay ng pagbagsak ng pira-pirasong tasa sa sahig. Ang buong bulwagan ng Hacienda Ligaya ay naliligo sa gintong ilaw. Ang mahinang tunog ng violin ay nagsasayaw sa hangin, kasabay ng mga halakhak ng mga pinakamayayamang pamilya sa probinsya. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Darian Ansaldo at sa tabi niya, ang babaeng pakakasalan niya. Si Celestina, para siyang isang diyosa sa kanyang suot na gown. Bawat ngiti niya ay mas maliwanag pa sa mga chandelier sa itaas nila. Pinagmamasdan siya ni Darian at sa puso niya may isang katiyakang nagsasabing tama ang kanyang desisyon. Ito na ang babaeng para sa kanya. Mahal niya ito. Mahal na mahal. Kahit ano pa ang sabihin ng kanyang ina, kahit ano pa ang mga pagdududa nito, naniniwala siyang totoo. Ang pagmamahal ni Celestina. Ang ganda mo ngayong gabi. Bulong niya sa dalaga at hinawakan ang kamay nito. Ngumiti si Celestina sa kanya, isang ngiting nagpapatunaw sa lahat ng kanyang pangamba. Para sa'yo to lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Darian ang sukdulan ng kaligayahan. Ngunit biglang huminto ang musika. Lahat ng atensyon ay napunta sa entablado, kung saan umakyat ang kanyang ina, si Doña Salvina, hawak ang isang mikropono. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Panimula nito, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Salamat sa pagdalo sa engagement party ng aking nag-iisang anak, si Darian, at ang kanyang mapapangasawa, si Celestina. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Darian at Celestina. Bago natin ipagpatuloy ang selebrasyon, dagdag ni Doña Salvina, may nais lang akong ipakilala sa inyo. Isang taong naging malapit sa puso ni Celestina nitong mga nakaraang araw. Napakunot ang noo ni Darian. Sino? Isang pamilyar na anino ang lumabas mula sa gilid ng entablado. Isang matandang babae, nakayuko, suot ang uniforme ng isang katulong. Aling Celia? Bulong ni Darian, puno ng pagtataka. Anong ginagawa ng personal na katulong ni Celestina sa entablado? Tumingin siya kay Celestina. Nakita niya ang pagkagulat at biglang pamumutla sa mukha nito. Sa harap ng daan-daang bisita, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Aling Celia. At pagkatapos, sa isang kilos na nagpatahimik sa buong bulwagan, inalis nito ang peluka na gawa sa ubaning buhok. Inayos nito ang kanyang likod
mula sa pagkakayukod at hinarap ang lahat, hindi bilang si Aling Celia, kundi bilang ang makapangyarihang si Doña Salvina Ansaldo. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Naramdaman ni Darian na parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang ina? Ang kanyang ina ang nagpanggap na katulong? Bakit? Ang babaeng nakikita ninyo sa harap ko, sabi ni Doña Salvina, ang boses ay nagbago, naging matigas na parang bakal. Ay ang babaeng magiging asawa sana ng anak ko, isang babaeng binigyan ko ng pagkakataong ipakita ang tunay niyang kulay. Nagsimulang magkuwento si Doña Salvina. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagpapanggap niya. At ikinuwento niya ang nangyari kanina lang, ang tungkol sa natapong kape, ang tungkol sa mga masasakit na salitang binitawan ni Celestina, at ang tungkol sa basag na tasa, ang tasang pamana pa ng kanyang lola, ang tasang simbolo ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Habang nagsasalita ang kanyang ina, ang mga mata ni Darian ay nakapako kay Celestina. Hinahanap niya ang pagtanggi. Isang salita man lang na magsasabing hindi totoo ang lahat, ngunit wala. Nakita lamang niya ang isang mukhang puno ng gulat na dahan-dahang napapalitan ng pagmamatigas. Parang may bumiyak sa puso ni Darian, ang lahat ng pagdududa na pilit niyang iwinawaksi ay bumalik na parang isang malaking alon at nilunod siya nito. Ang babaeng mahal niya, ang babaeng handa niyang ibigay ang lahat. Niloko siya, at higit sa lahat, inalipusta nito ang sarili niyang ina. Nang matapos magsalita si Doña Salvina, ang katahimikan sa bulwagan ay nakakabingi. Dahan-dahang lumakad si Darian palapit kay Celestina. Ang bawat hakbang ay parang isang milya ang layo. Nang nasa harapan na niya ito, nakita niya ang takot sa mga mata ng dalaga. Ngunit huli na ang lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Celestina. Ang kamay na dating nagbibigay sa kanya ng init, ngayon ay parang yelo sa lamig. Darian, magpapaliwanag ako. Hindi niya ito pinatapos. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, dahan-dahan niyang hinubad ang singsing na isinuot niya dito. Ilang linggo lang ang nakalipas. Ang singsing na simbolo ng lahat ng kanilang mga pangarap. Tapos na tayo. Ang tatlong salitang iyon ay binitawan niya ng may bigat na parang bato. Binitawan niya ang kamay ni Celestina kasabay ng pagbitaw niya sa kanilang mga pangako. Tinalikuran niya ito. Hindi niya na kayang tingnan pa ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang puso at tiwala. Naiwan si Celestina na nakatayo sa gitna ng bulwagan, mag-isa. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimulang umugong sa paligid, parang mga bubuyog na handa siyang pagpiyastahan. Bawat bulong, bawat tingin ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkataong ngayon ay basag na tulad ng porselanang tasa sa sahig. Walang natira. Iyon ang tanging salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Celestina habang hinihila niya ang kanyang mamahaling maleta sa pamilyar na daan ng lupa na kulay pula. Bawat pag-ikot ng gulong ng maleta sa baku-bakong daan ay parang isang insulto, isang paalala ng mundong iniwan niya at ng mundong kinasadlakan niya ngayon. Umalis ang bus na sinakyan niya, nag-iwan ng makapal na alikabok at ng nakakabinging katahimikan. Napapaligiran siya ng mga puno ng saging at mga bahay kubo. Ang amoy ng hangin ay pinaghalong lupa at sariwang damo. Isang amoy na pilit niyang kinalimutan sa loob ng maraming taon. Ang mga dating kapitbahay ay sumisilip sa kanilang mga bintana. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa at tsismis. Kilala nila siya. Siya si Celestina, ang anak ni Aling Martha, na nang iwan sa baryo para maghanap ng magandang kapalaran sa Maynila. Ang babaeng laman ng mga society magazine, ang babaeng ikakasal na sana sa isang Ansaldo. Ngayon, narito siya, naglalakad na parang isang talunang sundalo na umuwi mula sa giyera.
Napayuko na lang si Celestina, hinayaan na takpan ng kanyang buhok ang kanyang muka. Bawat titig ay parang isang bato na ipinupukol sa kanya. Ang kahihiyan ay isang kumot na bumabalot sa buo niyang katawan. Mas mabigat pa kaysa sa maletang hila-hila niya. Sa dulo ng daan, natanaw niya ito. Ang maliit na bahay na gawa sa kahoy at nipa. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na sumaksi sa lahat ng kanyang mga luha at pangarap. Ang bahay na isinumpa niyang hindi na niya babalikan. Huminto siya sa harap ng pinto. Nakupas na ang pintura. Dahan-dahan, itinulak niya ito at bumungad sa kanya ang mahinang langit-ngit na parang isang malungkot na alaala. Sa loob, walang nagbago. Ang amoy ng lumang kahoy, ang mga litratong nakasabit sa dingding na halos hindi na makilala sa kalumaan, at ang isang larawan sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang larawan ng kanyang ama. Ang lalaking nagturo sa kanya sa pinakamasakit na paraan na sa mundong ito, ang pera ang nagpapatakbo sa puso ng tao. Ang lalaking ipinagpalit sila para sa isang mayamang babae. Apo? Isang mahinang boses ang tumawag sa kanya mula sa kusina. At doon, lumabas ang kanyang Lola Flora, nakatukod sa isang baston. Mas lalo pang humukot ang likod dahil sa katandaan. Nang makita siya nito, nabitawan nito ang baston. Ang mga mata nitong kulubot na ay nanlaki, puno ng hindi makapaniwalang tingin. Celestina, anak. Sa sandaling iyon, bumigay ang lahat ng pader na itinayo ni Celestina sa paligid ng kanyang puso. Binitawan niya ang hawakan ng kanyang maleta at tumakbo palapit sa kanyang lola. Niyakap niya ito ng mahigpit at doon, sa balikat ng nag-iisang tao sa mundo na hindi siya kailanman hinusgahan, humagulgol siya ng humagulgol. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng kahihiyan na kinimkim niya mula pa kagabi ay bumuhos na parang isang sirang dam. Walang sinabi si Lola Flora. Hinaplos lang nito ang kanyang likod. Ang mga kamay nitong magaspang dahil sa pagtatrabaho ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa isang lumang banig sa sahig, hindi sa malambot na kamam na kanyang kinasanayan, doon niya naramdaman ang kabuuan ng kanyang pagbagsak. Walang aircon, tanging ang tunog lang ng mga kuliglig at tuko ang maririnig. Wala na sa kanya ang singsing, wala na si Darian, wala nang Hacienda Ligaya, wala na ang pangalang pinaghirapan niyang itayo. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, wala nang natira. Nakatitig lang siya sa kisame, nagawa sa sawali, at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim at nakakabinging kalungkutan. Kinabukasan, nagising siya sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Umupo siya at nakita ang kanyang Lola Flora na naghahanda ng almusal, isang tasang kape at isang pirasong pandesal. Pagkatapos nilang kumain sa katahimikan, iniabot sa kanya ng matanda ang isang luma at medyo kupas ng apron. Anak, mahinahong sabi ni Lola Flora, kung gusto nating kumain, kailangan nating magtrabaho. Samahan mo ako sa palengke. Ang palengke ay isang maingay na halimaw. Ang sigawan ng mga tindera, ang amoy ng pinaghalong isda at mga gulay, ang siksikan ng mga tao. Lahat ng ito ay sumasalubong kay Celestina na parang isang sampal sa mukha. Nakayuko siya. Pilit tinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng isang lumang sombrero na ipinahiram ng kanyang lola. Bawat taong dumadaan ay pakiramdam niya'y nakatingin sa kanya. Hinuhusgahan siya. Apo, ngumiti ka. Mahinang bulong ni Lola Flora habang inaayos ang kanilang maliit na pwesto. Isang maliit na mesa lang ito. May isang malaking thermos ng mainit na tubig, mga sachet ng instant na kape at ilang pirasong tinapay. Ang kape ay mas masarap kung may kasamang ngiti.
Pilit nang ngumiti si Celestina. Pakiramdam niya ay isa siyang payaso. Magkano tong kape? Tanong ng isang lalaking construction worker. 15 pesos po, sagot ni Celestina. Sinisikap na huwag mautal. Inabutan siya ng 20 pesos. Habang kumukuha siya ng sukli, narinig niya itong bumulong sa kasama. Hindi ba yan yung anak ni Martha? Yung nag-asawa daw ng milyonaryo? Naramdaman ni Celestina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nagkunwari siyang walang narinig. Iniabot niya ang sukli at mabilis na tumalikod. Ang unang ilang oras ay isang parusa. Isang customer ang nagreklamo na masyadong matabang ang kanyang timpla. Ineng, kung magtitinda ka, ayusin mo naman, sigaw nito. Sa loob-loob ni Celestina, gusto niyang sumagot. Gusto niyang isumbat na ang halaga ng kanyang sapatos noon ay kayang bumili ng buong tindahan nito. Ngunit nang makita niya ang pagod sa mukha ng kanyang lola, nilunok niya ang kanyang pride. Pasensya na po. Papalitan ko po. Sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, natuto siyang yumuko. Tanghali na nang medyo humina na ang tao. Umupo si Celestina sa isang maliit na bangko. Ramdam ang sakit sa kanyang likod at paa. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay. May mga hiwa na mula sa pagbubuhat ng thermos at may mga mantsa ng kape. Napakalayo sa mga kamay na dati laging may manicure. Celestina, hiya! Isang matandang babae, si Aling Nena, ang lumapit sa kanila. May dalang isang maliit na supot. Oh, nagluto ako ng ginataan. Tikman nyo. Naku, nag-abala ka pa, sabi ni Lola Flora. Sus, ano ka ba? Para sa maganda mong apo, sabi ni Aling Nena, at nginitian siya. Isang nangiting walang halong panghuhusga. Inabutan siya ng isang mangkok. Habang kinakain niya ang mainit at matamis na ginataan, naramdaman ni Celestina ang isang kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang init na dulot ng pagkain, kundi ang init ng kabaitan na hindi humihingi ng anumang kapalit. Nang hapong iyon, habang binibilang nila ang kanilang benta, ilang daang piso lang, isang pakiramdam ng tagumpay ang kanyang naramdaman. Maliit, pero totoo. Lola, daan po muna tayo sa botika, sabi niya. Gamit ang perang kinita niya, ibinili niya ng gamot sa rayuma ang kanyang lola. Habang inaabot niya ang bayad sa pharmacist, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting tunay. Pauwi na sila, naglalakad sa pamilyar na daan ng lupa. Nang makita nila ang isa sa kanilang kapitbahay, si Aling Pilar, na nadulas at natumba. Agad silang dinaluhan ito. Aray, ang balakang ko, daing ng matanda. Walang pag-aalinlangan, yumuko si Celestina. Sakay po kayo sa likod ko, Aling Pilar. Ihahatid ko na po kayo sa bahay niyo. Nako, wag na hidya. Mabigat ako at madudumihan lang yang damit mo. Ayos lang po yan. Damit lang yan, sabi ni Celestina. At sa unang pagkakataon, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. Dahan-dahan niyang ipinasan ang matanda sa kanyang likod. Mabigat ito. Bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang lakas. Ang putik mula sa daan ay tumalsik sa kanyang binti at damit. Pero wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang matulungan ang matandang nasa likod niya. Malapit na sila sa bahay ni Aling Pilar nang isang sasakyan ang dumaan sa kalsada. Isang itim at makintab na sasakyan, napakalinis, na tila hindi nababagay sa maputik na lugar na yon. Huminto ito hindi kalayuan sa kanila. Hindi ito pinansin ni Celestina, abala sa pag-aalalay sa matanda. Ngunit nang bumukas ang bintana ng sasakyan, isang kislap mula sa salamin ang tumama sa kanyang mata. Bigla siyang kinabahan. Pamilyar ang kotse, pamilyar. Napahinto siya sa paglalakad. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis na parang isang kabayong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit mabilis ding yumuko. Umaasang hindi siya nakita
Umaasang hindi siya nakilala ng kung sino mang nasa loob. Ang opisina ni Darian ay balot sa dilim, maliban sa maliit na ilaw mula sa kanyang table lamp na tumatama sa baso ng alak na kanina pa niya hawak. Hindi niya ito iniinom. Tinititigan niya lang ang kulay amber na likido na para bang naroon sa lalim nito ang mga kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng isang linggo. Isang linggo na. Isang linggo na siyang nabubuhay sa isang impyerno ng pagsisisi at galit. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa. Nandoon ang singsing. Kinuha niya ito at pinaglaruan sa kanyang mga daliri. Ang brilyante ay kumikinang pa rin. Isang masakit na paalala ng kinabukasang winasak niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Tapos na tayo. Paulit-ulit na umuugong sa isip niya ang mga salitang yon. At sa tuwing maririnig niya ito, kasunod na lilitaw ang larawan ng mukha ni Celestina. Hindi ang mukhang puno ng galit sa sala, kundi ang mukhang puno ng sakit at hindi makapaniwalang tingin sa bulwagan. Tama lang ang ginawa ko. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Iyon ang nararapat sa isang babaeng mapanlinlang at walang puso. Ngunit kung tama ang ginawa niya, bakit pakiramdam niya ay siya ang naparusahan? Bakit parang may malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang nawala? Kasama ng pag-alis ni Celestina, isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok si Isabela, may dalang isang tray ng pagkain. Hindi ka pa kumakain, mahinahon nitong sabi. Ang boses nito ay parang musika, laging malambing, laging puno ng pag-aalala. Nagpaluto ako ng paborito mo. Inilapag nito ang pagkain sa mesa. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Darian, kailangan mong maging matatag. Nandito lang ako. Dapat ay makaramdam siya ng pasasalamat. Dapat ay makaramdam siya ng ginhawa. Pero sa halip, ang nararamdaman niya ay isang nakakasakal na pakiramdam. Ang pagiging perpekto ni Isabela, ang walang sawang pag-aalaga nito, ay parang isang hawlang bakal na unti-unting sumisikip sa paligid niya. Salamat, Belle. Pero gusto ko munang mapag-isa, sabi niya. Dahan-dahang inalis ang kamay nito sa kanyang balikat. Ngumiti lang si Isabela, isang ngiting puno ng pag-unawa. Sige, pero mangako kang kakain ka ha? Tumango lang siya. Nang makaalis na ito, bumuga siya ng isang malalim na hininga. Kailangan niya ng hangin. Tumayo siya at nagpa siyang maglakad-lakad sa pasilyo. Habang naglalakad, napadaan siya sa silid kung saan pansamantalang tumutuloy si Isabela. Bahagyang nakaawang ang pinto at mula sa loob, narinig niya ang boses nito, pabulong, na may kausap sa cellphone. Oo, malaki ang utang na loob ko sa'yo, Marites. Huwag kang mag-alala sa pera. Napatigil si Darian. Marites? Ang pinsan ni Isabela na kasambahay nila? O naging perpekto ang lahat? Mas maigi pa sa inaasahan ko. Ngayon, kailangan ko na lang siguraduhin na hindi na siya kailanman makakabalik dito. Parang may isang malakas na kulog na dumaan sa pandinig ni Darian. Naging perpekto ang lahat. Anong perpekto? Anong plano? Nagdilim ang kanyang paningin. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagdating ni Isabela, ang pag-amin nito na mahal pa rin siya, ang aksidente sa sala. Mabilis siyang naglakad, hinanap si Marites. Nakita niya ito sa may kusina, nagpupunas ng mga plato. Marites, tawag niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Halatang nagulat ang dalaga. Sir Darian, anong tulong ang ibinigay mo kay Isabela? Diretsahan niyang tanong. Namutla si Marites. Po, wala po sir. Nagkakamali po kayo ng huwag kang magsinungaling sa akin. Sigaw ni Darian. At sa unang pagkakataon, nagtaas siya ng boses. Napaiyak sa takot ang kasambahay. Patawad po, Sir Darian. Patawad po. Utos lang po ni Ma'am Isabela ang sinunod ko. Patawad po.
Ang mga salitang yon ay parang isang kutsilyong sumaksak ng diretso sa puso ni Darian. Utos, may nag-utos. Hindi yon aksidente. Tinalikuran niya ang umiiyak na kasambahay at bumalik sa kanyang opisina. Nakita niyang naghihintay doon si Isabela. Ang mukha ay puno pa rin ng matamis na ngiti. "Okay ka na ba?" Malambing nitong tanong. Hindi sumagot si Darian. Tinitigan niya lang ito. Tinitigan niya ang babaeng ito na inakala niyang isang anghel na tutulong sa kanya para maghilom. Ngunit ngayon, sa likod ng maamong mukha na yon, isang demonyo ang kanyang nakikita. Tumingin siya sa mga mata nito, hindi na may pagkalito, kundi may isang malamig at matalim na pagdududa. "May kinalaman ka ba sa nangyari sa engagement party?" Ang ngiti sa mga labi ni Isabela ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang perpektong maskara ng pagkagulat at kalituhan. "Ano ang sinasabi mo, Darian? Bakit mo naman naitanong yan?" Hinawakan pa nito ang kanyang braso na para bang siya ang nasasaktan sa paratang. "Kilala mo ako. Hinding-hindi ako gagawa ng ganong bagay." Ngunit hindi na tinablan si Darian ng kanyang pag-arte. Ang tanging nakikita niya ngayon ay ang mga bitak sa perpektong maskara. Ang bahagyang panginginig ng kamay nito, ang pag-iwas nito ng tingin. "Narinig ko kayo ni Marites na nag-uusap," sabi ni Darian. Ang boses ay kalmado na, ngunit sa ilalim noon ay isang nagbabadyang bagyo. Doon na tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Isabela. Nawala ang pagkukunwari, napalitan ito ng takot. "Darian, mali ang narinig mo. Nagpapatulong lang ako sa kanya para..." "Para saan, Belle?" Pagputol niya. "Para sirain ang buhay ng isang tao? Para makuha ang gusto mo?" Hindi na nakasagot si Isabela. Ang kanyang katahimikan ay isang umamin. Tumalikod si Darian. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi lang para kay Isabela, kundi para rin sa sarili niya. Nagpadala siya. Nagpabulag siya sa sakit at pagdududa. Hinusgahan niya si Celestina nang hindi inaalam ang buong katotohanan. "Umalis ka na, Belle," sabi niya. Hindi ito nililingon. "Pagbalik ko, ayoko nang makita pa ang anino mo sa hasyendang ito." Narinig niya ang paghikbi nito, ang pagtawag sa kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon pa. Lumabas siya ng opisina, kinuha ang susi ng kanyang kotse at nilisan ang mansyon na parang isang bilangguang nagkulong sa kanya sa kasinungalingan. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang isip ay lumilipad. Kailangan niyang hanapin si Celestina. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kahit na hindi na siya nito mapatawad, kailangan niyang subukan. Ngunit saan niya ito hahanapin? Bigla niyang naalala ang mga kwento ni Celestina noon, ang mga pira-pirasong alaala na binabahagi nito tungkol sa kanyang pagkabata. Isang maliit na baryo sa probinsya ng Laguna. Isang lola na nagngangalang Flora. Isang burol na puno ng mga puno ng kape. Iyon lang ang hawak niya. Pero sapat na yon. Nagmaneho siya buong gabi. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay parang isang hakbang papalapit sa katotohanan at papalayo sa kasalanang kanyang nagawa. Kinaumagahan, narating niya ang isang maliit na bayan. Nagtanong-tanong siya sa mga tao. Ipinakita ang litrato ni Celestina sa kanyang cellphone. "Ah, oo. Yung apo ni Lola Flora," sabi ng isang ginang sa palengke. "Nandoon sila, nagtitinda ng kape." Itinuro nito ang isang maliit na pwesto sa dulo. Mula sa malayo, natanaw niya ang isang pamilyar na anino. Nakasuot ito ng simpleng damit at nakatali ang buhok. Abot-tainga ang nangiti nito habang inaabutan ng kape ang isang customer. Napahinto si Darian. Hindi iyon ang Celestina na kilala niya. Ang Celestina na kilala niya ay laging nakasuot ng mga mamahaling damit, laging perpekto ang ayos. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay simple, ngunit may isang liwanag sa kanyang mukha na hindi niya pa kailanman nakita noon. Isang liwanag na nagmumula sa loob, hindi muna siya lumapit. Ayaw niyang manggulo. Sa halip naghahanap siya ng isang lugar
kung saan maaari siyang magmasid ng hindi nakikita. Maghapon siyang naroon, nakatago sa likod ng isang malaking puno. Pinanood niya si Celestina. Pinanood niya itong magtimpla ng kape, makipagtawanan sa mga suki at alalayan ng kanyang matandang lola. At pagkatapos, nasaksihan niya ito. Ang pagkakadulas ni Aling Pilar, ang pag-aalala sa mukha ni Celestina, ang walang pag-aalinlangang pagtulong nito. Nakatayo lang si Darian, hindi makagalaw, habang pinagmamasdan niya si Celestina na buhat-buhat sa likod ang matanda. Ang babaeng dati diring-diri, kahit sa alikabok, ngayon ay naglalakad sa putikan para lang makatulong sa isang kapitbahay. Isang malaking kirot ang tumusok sa puso ni Darian. Isang kirot ng matinding pagsisisi. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang manggagamit. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang taong walang puso. Ang babaeng pinapanood niya ngayon ay mas totoo, mas dalisay, at mas maganda kaysa sa babaeng minahal niya sa Maynila. Nagbago na siya. O baka naman, ito talaga ang totoong siya. Ang totoong Celestina na natabunan lang ng takot at ng masakit na nakaraan. Habang pinagmamasdan niya itong naglalakad palayo, dala-dala ang bigat ng ibang tao sa kanyang likuran, alam na ni Darian ang kanyang gagawin. Hindi na siya babalik sa Hacienda Ligaya nang wala ito. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ng probinsya ay tila naglinis sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Natanaw niya ang isang burol sa di kalayuan, ang lugar na nabanggit nito noon sa kanilang mga kwentuhan, ang hardin ng kape ng kanyang lola. Alam niyang doon ito pumupunta kapag gusto nitong mapag-isa. Hihintayin niya ang tamang pagkakataon. Huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang dibdib ng determinasyon at ng isang panibagong pag-asa. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at nagsimulang maglakad, hindi pabalik sa kanyang kotse, kundi patungo sa burol na iyon, patungo sa lugar kung saan umaasa siyang muli niyang mabubuo ang kanilang nasirang mundo. Ang burol na ito ang naging kanlungan ni Celestina. Dito, sa gitna ng mga puno ng kape at sa ilalim ng papalubog na araw, natagpuan niya ang kapayapaang hindi niya kailanman naramdaman, kahit noong napapaligiran siya ng karangyaan. Ang bawat simoy ng hangin ay tila naghuhugas sa mga natitirang pait sa kanyang puso. Ang amoy ng mga bulaklak ng kape ay mas mabango pa sa kahit anong mamahaling pabango. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kayamanan. Hindi ito ang kayamanang nakikita sa bank account, kundi ang kayamanang nararamdaman sa kaluluwa. Isang kaluskos mula sa kanyang likuran ang pumutol sa kanyang pagninilay. Akala niya ay isa lang sa mga magsasaka na pauwi na. Hindi na niya ito pinansin, ngunit ang mga yabag ay hindi lumalayo. Papalapit ito, dahan-dahan. May kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon at parang huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo doon, ilang metro lang ang layo sa kanya. Si Darian. Gulo ang kanyang buhok, lukot ang kanyang damit, at sa kanyang mga mata ay may isang pagod at kalungkutan na hindi pa niya kailanman nakita. Hindi ito ang Darian Ansaldo na prinsipe ng Hacienda Ligaya. Ito ay isang lalaking tila naglakbay mula sa napakalayo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig na lang ni Celestina ay ang dumadagundong na tibok ng sarili niyang puso. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses ay kasing tigas ng batong pilit niyang ipinangharang sa kanyang dibdib. "Nandito ka ba para pagtawanan ng kalagayan ko? Para makita kung gaano ako kabagsak?" Hindi agad sumagot si Darian. Humakbang lang ito palapit. Bawat hakbang nito ay parang isang alon na unti-unting gumigiba sa pader na itinayo niya. "Celestina," sabi nito. Ang pangalan niya ay parang isang dasal sa mga labi nito. "Umalis ka na," mariin niyang sabi.
kahit pa ang puso niya ay sumisigaw ng ibang bagay. Ngunit hindi ito umalis. Sa halip, nagpatuloy ito sa paglapit hanggang sa isang braso na lang ang layo nila sa isa't isa. Nagkamali ako, mahina nitong sabi. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako, Celestina. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa'yo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Celestina. Patawad? Ganun lang ba kadali yon, Darian? Matapos mo akong ipahiya sa harap ng lahat? Matapos mong wasakin ang lahat sa akin? Alam ko pag-amin nito at nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Alam kong walang salita ang sapat para burahin ang lahat ng sakit na naidulot ko. Pero kailangan mong malaman, nalaman ko na ang lahat. Ikinuwento nito ang tungkol kay Isabela, ang tungkol sa pag-uusap na narinig nito, ang tungkol sa kasinungalingan. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil kay Celestina. Ang nagpatigil sa kanya ay ang mga sumunod na sinabi ni Darian. Pero hindi lang yun ang kasalanan ko. Pagpapatuloy nito, tinititigan siya ng diretso sa mata. Nagkamali ako hindi lang dahil naniwala ako sa iba. Nagkamali ako dahil sa simula pa lang, hinayaan kong lamunin ako ng takot. Nagkamali ako na subukan ang pagmamahal mo sa isang paraan na hindi tama. Patawarin mo ako dahil hindi ako nagtiwala sa sarili kong puso. Ang pag-amin na iyon, ang pag-amin sa sarili nitong kahinaan, ang siyang tuluyang gumiba sa lahat ng galit sa puso ni Celestina. Nakita niya sa harapan niya hindi ang isang mapagmataas na heredero, kundi isang taong nagsisisi. Isang taong nasaktan din. Nakita kita kanina, bulong ni Darian. Nakita ko kung paano mo tinulungan si Aling Pilar. Nakita ko kung sino ka na ngayon. Isang ngiti, malungkot ngunit totoo, ang sumilay sa mga labi nito. Nagbago ka, Celestina. Natuto ka. At habang pinapanood kita, na-realize ko ang isang bagay. Dahan-dahan, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa, ang sing-sing. At pagkatapos, sa gitna ng hardin ng kape, sa ilalim ng kulay kahel na langit, dahan-dahang lumuhod si Darian Ansaldo sa harap niya. Kung ikaw ang pumili ng pagbabago, ako ang pipili ng pagbabalik. Iniangat nito ang sing-sing. Ang brilyante ay kumikislap sa huling sinag ng araw. Celestina Marquez, sabi nito. Ang boses ay puno ng isang emosyong mas malalim pa sa pagmamahal, isang emosyong isinilang mula sa sakit at pagkatuto. Pakasalan mo ako, hindi dahil sa pangalan ko, hindi dahil sa hasyenda. Pakasalan mo ako dahil sa kung sino tayo ngayon. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang sing-sing. Pagkatapos ay ang mga mata ni Darian na puno ng pag-asa at pagsusumamo. Ang buong mundo niya ay nasa harapan niya. Nagtatanong, naghihintay. Ang pagbabalik sa Hacienda Ligaya ay kakaiba. Hindi na ito ang pagbabalik ng isang konkistador na handang angkinin ang kanyang tropeo. Ang pagbabalik ni Celestina ay tahimik, mahinahon, at puno ng isang lakas na hindi niya taglay noon. Hawak niya ang kamay ni Darian, at ang init noon ay sapat ng panangga sa anumang tingin na ibabato sa kanya. Naabutan nila si Doña Salvina at si Isabela sa sala. Ang eksena ay halos kapareho ng dati, ngunit ngayon, ang balanse ng kapangyarihan ay nagbago na. Nang makita sila ni Isabela, lalo na ang kanilang mga kamay na magkahawak, namutla ito. Napatayo ito na parang isang pusang handang manakmal. Anong ibig sabihin nito, Darian? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Hindi si Darian ang sumagot, kundi si Celestina. Nandito ako dahil dito ako nararapat, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Lumapit si Darian sa kanyang ina, na nakaupo lang at tahimik na nagmamasid. Ang muka ay hindi mabasa. Ma'am, may kailangan po kayong malaman. Ikinuwento ni Darian ang lahat. Ang bawat detalye ng panloloko ni Isabela na kinumpirma ng umiiyak na pag-amin ni Marites
na pinatawag din nila sa sala. Habang nagsasalita si Darian, ang mukha ni Isabela ay nag-iba-iba, mula sa pagtanggi, sa galit, hanggang sa desperasyon. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita, Darian. Sigaw nito, ang luha ay bumubuhos na sa kanyang mga mata. Hindi kanya mahal, pera mo lang ang habol niya. Ako ang totoong nagmamahal sa'yo. Ngunit ang mga salita niya ay wala ng bigat. Ang mga ito ay tunog na lamang ng isang talunan. Tumingin si Darian sa kanya, hindi na may galit, kundi may awa. Ang pagmamahal na naninira ay hindi pagmamahal, Belle. Lason yan. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang ina. At kayo, Ma'am. Muntik nang mawasak ang lahat dahil sa pagdududa ninyo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Doña Salvina. Sa sandaling iyon, hindi siya ang makapangyarihang matriarch ng mga Ansaldo. Siya ay isang ina na nagkamali dahil sa sobrang pagmamahal. Patawad, anak. Sabi nito, ang boses ay garalgal. Pagkatapos, tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Celestina. Ang bawat hakbang nito ay tila napakabigat. Huminto ito sa kanyang harapan. Tinitigan siya nito ng matagal, na para bang sa unang pagkakataon, ngayon lang talaga siya nito nakita. Nakita nito hindi ang babaeng mukhang pera, kundi ang babaeng sinaktan ng kanyang pagsubok. Ang babaeng nasira, ngunit muling bumangon ng mas matatag. Patawarin mo ako, Celestina, sabi ni Doña Salvina, at sa harap nilang lahat, bahagya itong yumuko. Isang kilos ng pagpapakumbaba na hindi pa kailanman nasaksihan sa loob ng mansyon na iyon. Nagkamali ako, hinusgahan kita, at dahil doon, muntik ko nang sirain ang kaligayahan ng sarili kong anak. Ang kilos na yon, ang tuluyang naghilom sa mga natitirang sugat sa puso ni Celestina. Napatawad ko na po kayo, mahinang sagot ni Celestina, at isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat po dahil sa nangyari, natagpuan ko po ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kahit anong yaman. Tumango si Doña Salvina, ang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagsisisi. Tumingin ito kay Isabela, ang kanyang mukha ay muling naging seryoso. Isabela, umalis ka na, at huwag ka nang magpapakita pa sa pamilya namin. Walang nagawa si Isabela, kundi ang tumalikod at lisanin ng bahay, dala-dala ang bigat ng kanyang kabiguan. Nang sila-sila na lang ang naiwan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa sala. Isang katahimikang hindi nakakailang, kundi puno ng paghilom. Binasag ito ni Doña Salvina. Tumingin ito sa kanyang anak at kay Celestina, na ngayon ay magkatabi ng muli, mas matatag kaysa dati. Hindi pa tapos ang lahat, sabi nito. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. May isang bagay pa tayong kailangang gawin para maitama ang lahat. Ilang buwan ang lumipas. Ang malawak na hardin ng Hacienda Ligaya ay napuno ng mga ilaw na parang mga alitap-tap at ng mahinang tunog ng gitara. Walang magarbong selebrasyon, walang mga bisitang matataas, ang antas sa lipunan. Ang mga naroon ay ang mga taong bumubuo sa tunay na yaman ng hasyenda, ang mga magsasaka, ang mga kasambahay, at ang kanilang mga pamilya. Ito ang welcome home party na inihanda ni Darian para sa kanya. Hawak ang isang tray ng mainit na kape at mga bagong lutong pandesal. Nilapitan ni Celestina ang isang grupo ng mga hardinero na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Mang Lito, kape po kayo, sabi niya, at isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Naku, Ma'am Celestina, nag-abala pa po kayo, nahihiyang sabi ng matanda. Hindi po, Ma'am, Celestina na lang po. Pagtatama niya. At hindi po ito abala. Maliit na pasasalamat lang po ito sa lahat ng pagod ninyo. Umupo siya sa damuhan kasama nila. Nakipagkwentuhan siya tungkol sa kanilang mga ani, sa kanilang mga pamilya,
Nakipagtawanan siya sa kanilang mga simpleng biro. Dito, sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niya ang isang koneksyon na hindi niya kailanman naramdaman sa mga sosyal na pagtitipon sa Maynila. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ni Doña Salvina. Lumapit ito sa kanya, hindi na may awtoridad, kundi may isang bagong kinang ng respeto sa mga mata. "Masaya ako para sa'yo, Hija," sabi nito. Ngumiti si Celestina. "Masaya po ako dito, Doña Salvina." "Salvina na lang, o Mama, kung papayag ka," sabi ng matanda. At isang nahihiyang ngiti ang lumabas sa mga labi nito. "Celestina, natuto ako ng isang mahalagang leksyon dahil sa'yo, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon sila, kundi sa kung paano sila magmahal sa kapwa." Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Niyakap ni Celestina ang matanda. Isang yakap ng pagtanggap at pagpapatawad. Nang maghiwalay sila, lumapit si Darian. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Halika," bulong nito. Dinala siya nito palayo sa kasiyahan, pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang bagong kabanata. Ang burol ng kape. Tahimik silang umupo sa damuhan, magkatabi. Pinagmamasdan ang mansyon sa ibaba na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Tiningnan ni Celestina ang kanyang kamay. Ang suot niya ngayon ay hindi na ang malaki at nakakasilaw na brilyanteng singsing. Napalitan ito ng isang simple ngunit eleganteng singsing na may maliit na batong kumikinang na parang bituin. "Mas gusto ko to," sabi niya. Ngumiti si Darian. "Ako mismo ang nagdisenyo niyan. Simple lang, dahil ang pagmamahal natin ay hindi na kailangang patunayan ng kahit anong kumikinang na bagay. Sapat na, yung alam nating totoo ito." Sumandal si Celestina sa balikat nito. Nilalasap ang kapayapaan ng sandali. Ang hasyenda sa ibaba ay hindi na isang tropeo na kailangan niyang makuha. Ito ay isang tahanan, isang responsibilidad na handa niyang gampanan ng may pusong mapagkumbaba at mapagmahal. Niyakap siya ni Darian. Mula sa likuran, isinandal ang baba nito sa kanyang balikat habang sabay nilang pinagmamasdan ang kanilang tahanan. "Welcome home, mahal ko," bulong nito sa kanyang tainga. Sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, sa gitna ng amoy ng kape at lupa, natagpuan ni Celestina Marquez ang tunay na ligaya. Hindi ito ang ligaya ng pagkakaroon, kundi ang ligaya ng pagiging karapat-dapat. Hindi sa yaman, kundi sa isang pag-ibig na sinubok ng panahon, winasak ng kasinungalingan, at muling binuo ng pagpapatawad.